Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. Sabi niya, ang National Bureau of Investigation ay binuo para mag-imbestiga ng mga krimen. Bakit ang NBI ni matibag at ang Gatchalian Black ay hinaharang ang investigasyon ng pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan? At ang mga nakasaksi nito ay silang iniipit, tinatakot at iniimbestigan nila. Anong meron matibag at Gatchalian Black? Ito. So, kini-question niya ang pagpipigil. Kasi, supposed to be, ang hearing ngayon doon sa Senate Building, Session Hall. Kaya lang sabi sa isang post, sa isang post ni Attorney ni Attorney Baligod is sa EDSA Ortigas Double Gem tayo hearing, magkita-kita tayo doon dahil hinarangan tayo doon, hindi pwede sa Senate Building. Kaya nga ito tinatanong, bakit hinaharang? Ano bang kinakatakutan nila? Na harangin ang investigasyon ng pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bayan. Sinasabi, kahit nga si Senator Lacson sinabi niya noon na the worst budget in our nation's history is yung 2025. Ganyan din si ex-Senate President Drilon. Sinasabi nila, worst budget 2025. At ngayon, na isisiwalat na yung budget na yan is napunta sa walang kwentang flood control. Na isisiwalat na napupunta lang sa mali-maleta. Bakit ayaw nilang imbestigahan? Tinatawag nila ang mga Brave 18 Marines natin na mga kargador, maleta boys. Mabuti na lang at nagsalita si Mayor Magalong. Matagal na nanahimik si Mayor Magalong kahapon at ngayon may mga pahayag siya. Nasabi niya dapat protektahan natin yung mga tinawag niyang witnesses. Huwag namang tawaging kargadores o maleta boys. Unfair yan, sabi niya. Hindi ko tatawaging Marines dahil hindi lahat sila Marines. Kaya pinaka-the best is witnesses. Dapat proteksyonan sila. Pakinggan sila para mailabas ang katotohanan. Ano bang nangyari sa grabing nakawan? So ito na ngayon. Sinasakripisyo ng buhay ng itong mga Brave 18 Marines para ilabas ang nalalaman nilang katotohanan. Grabe naman ang kinagawa ng iba na harangan ang investigasyon. Okay, tingnan natin sa ngayon, yung GRC hearing, wala pang mga dumating na senador. Ang narinig kong update kanina galing sa SMNI News Online, ang dumating si Governor Chavit Singson, yung United People's Initiative, pinangungunan ni retired Major General Pukis, nandun na rin. Ang mga senador hinihintay pa. Ito ang live update ng SMNI. Pakinggan natin. Yan o. Sa EDSA ito. Sa mga senador, ang nai-report kanina, si Senator Amy daw, namataan na siya sa loob ng dumating na sa venue. Senator Amy. So, wala pa. Ang isang tanong is Fearless 14. Darating ba ang Fearless 14?
Tinanong ko na doon sa isang Brave 18 Marines na textmate ko, darating ba ang Fearless 14? Hindi ko pa alam sir, baka biglaan lang. So sabi ko, i-text mo ako kagad pag bigla silang dumating. Oh. So ako, inaabangan ko yan. Si Governor Chavit Singson, dahil nandyan siya as resource speaker, resource person, ang kanyang ipapasabog is yung mga kapalpakan, flood control projects kapalpakan sa Ilocos Norte. Yan ang inaabangan ko. So ito namang Brave 18 Marines, yung kanilang individual affidavits, mas detalyado na nilang isa-isa yung karanasan nila habang nagdi-deliver ng maleta. So, ito ang kinakatakutan ngayon ng kabilang kampo. Bakit nila hinaharangan na huwag nang madagdagan ng testigo? Kasi nga, to me, pag kung ang sasabihin ng Fearless 14, corroborate sa sinasabi ng Brave 18 na tapos na ang boxing. So ipagdasal po natin, kasi pwede daw kasuhan, sabi ni Matibag, pwede daw kasuhan ang mga senador, mga resource person na mag-attend ngayon dahil hindi daw sila saklaw ng parliamentary immunity dahil bogus hearing daw ito, sabi ni Matibag. O, sige lang, bogus kung bogus. Pailan nyo sila ng kaso. We do not care. What we care is mailabas ang katotohanan. Kahit anong gawin ninyo, ang katotohanan lalabas at lalabas yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa balay sa Tabangan ng Mugero. So mauna ni ang itsura sa iyang balay. Kawayan lang o nagliki na gani. So gaulan na nagyud ni ug muulan kay gabok naman. So nagpatindog siya og iyang bag-ong balay kay gaulan na naman gud ni ang iyang gipuy-an. So mo ni iyang gipuy-an. So atong tan-awon ang bag-o niyang balay. So mao na ni ang ngero nga among gihatag. Nga ilang iatop karon sa ilang bag-ong balay. So mao na ni ang pag-aatopan nga ilang gipatindog nga ilang balay. O karon humanagid sa pag-atop. So naatupan nagyod ang ilang bag-ong balay. Pasalamat ko sa Ginoo ug sa naghatag aning sin ug sa kadugay sa panahon sad nga guba na akong atop nga kawayan ra nailis na ginako ang akong bag-o karon nga balay ug sin na gid ang iyang atop. Salamat kaayo. So pila na ni ka tuig ang imong atop nga kawayan lang? Tulo na siya ka tuig. Tulo na ka tuig. Dako kayo pasalamat karon nga niabot ning sin nga gihatag sa amo Mabag-o na gid akong balay karon. So pila ni kabulan ang imong ipatindog nga bag-ong balay? Pila na ni kabulan nga wala nimo naatupan? Kuan na ni mag-upat na ni karong pitsa 5 sa Mayo. So upat ka bulan. Ngano man sa mag-upat na hapit ka bulan wala ka nakaatop? Tungod sa mo lagi ning inadlawan igo ra pud sa pagkaon. Hindi na mamajitan ang para sa pang-atop. So lisod gyud. Lisod kayo.
Lisod gyud kay panginabuhi karon. So salamat kayo. Dako kay kong pasalamat